Isa nga sa pinakaginagalang at nirerespetong panawagan na trabaho ay ang pagiging isang ministro at mangangaral ng salita ng Diyos. Sa atin ng kasaysayan ay nakita natin ang iba't ibang mga pagsubok at hirap na dinanas ng mga ministro at mangangaral ng salita at ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. Kung kaya nga, ang buwan ng Oktubre ay dinesignate ng maraming mga Kristiyano as Clergy Appreciation Month or Pastors Appreciation Month para bigyan ng parangal ang mga manggagawa at mangangaral ng salita ng Diyos. Isa na nga sa mga kinikilala natin na isa sa pinakamahusay na mangangaral na nagdusa at nagsakripisyo ng kanyang buhay para makapangaral ng salita at ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus ay ang ating Apostol Pablo. Sinabi nga niya sa Colossians chapter 1 verse 24, "Now I rejoice in my sufferings for your sake, and in my flesh I am filling up what is lacking in Christ's afflictions, for the sake of His body, that is the church." Sa unang pagdinig ay para bang ito ay katakataka kung bakit sinasabi ni Pablo na para bang kulang ang ginawa ng ating Panginoong Hesus sa kanyang paghihirap. Well, in fact, ang ibig sabihin niya naman talaga dito ay hindi ito kulang, subalit kanyang pinagpapatuloy at binubuo ang kinakailangang mangyari para makita ng lahat ang tunay na kadahilanan ng paghihirap ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng paghihirap na nakikita sa isang mangangaral na katulad ni Pablo. Sa mga tuwid, alam ni Apostol Pablo na sa kanyang pagdaan sa iba't ibang paghihirap bilang mangangaral at ministro ng Diyos ay nakikita din ang katotohanan at kapangyarihan ng paghihirap ng Panginoong Hesus na nagbigay ng buhay para sa atin. The same verse in Colossians chapter 1 verse 24 was also expounded by the renowned pastor Dr. John Piper. At ito ang kanyang sinabi, "What's missing in Christ's affliction is the presentation of those afflictions to the people for whom He died. The personal, touchable, visible, seeable presentation of His afflictions to those for whom He died." Sa makatuwid, pinapakita sa pamamagitan ng pagdudusa at pagpapagal ng isang ministro at lingkod ng Diyos ang katotohanan ng Panginoong Hesus, hindi lamang sa kanyang salita, pero sa kanyang gawa at sa kanyang pagpapatuloy sa kabila ng anumang pagsubok sa buhay. Tunay nga na ang trabaho ng isang ministro at mangangaral ng salita ng Diyos ay ang ipakita ang katotohanan ng Panginoong Hesus sa lahat ng tao. Ito nga ang katotohanan na misteryo na sinasabi ng Apostol Pablo na nais ng Diyos ipahayag noong simula't simula pa. And that is Christ in you, the hope of glory. Sa makatuwid, ang Panginoong Hesus na nasa sa iyo ang siyang pag-asa ng kaluwalhatian ng sangkatauhan. Kung kaya't kinakailangan makilala at makita ng lahat ang katotohanan ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng salita at gawa ng kanyang mga ministro. Kung kaya ang Apostol Pablo sa kaduluduluhan ng kanyang ministeryo dito sa lupa ay sinabi niya that I have fought a good fight, I have finished the race, I have kept the faith, henceforth there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day, and not only to me, but also to all who have loved His appearing. Sa isip ni Apostol Pablo, ang lahat ng kanyang pagpapagal at lahat ng kanyang paghihirap na inalay niya sa ating Panginoon at pangangaral ng Ebanghelyo ay walang sinabi at hindi tutumbas sa inaasahan niyang crown of righteousness at lahat ng gantimpalang nag-aantay sa bawat ministro at lingkod na naging tapat sa ating Panginoong Hesus. Kung kaya't merong dahilan ang bawat lingkod at ministro ng Diyos na magpakatatag, be steadfast, be immovable always, abounding in the work of the Lord, because we know that your labor in the Lord will never be in vain. Hanggang marinig natin ang mga kataga ng ating Panginoon na ating pinaglilingkuran, na sinabi sa Matthew chapter 25 verse 21, "Well done, good and faithful servant. You have been faithful over a little, I will set you over much. Enter in the joy of your master."
Sa mga nagnanais pong mabasa ang kabuuan ng comment ko na ito, basahin niyo po through the link below ang akin pong article sa The Manila Times. Muli, ako po si Attorney Jeremiah Belhica, ang inyo pong Pastor ni May.